God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Life can be so good. Life can be so hard. Never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. Iti detoy nga oras iti malam kablawang kayo ayaten nga gagayem iti kapsat iti naimbag nga utaw iti Sabado ket adtoy nga imatangan tayo ditoy Adventist World Radio dagiti kakapsat nga mangi paay kadagiti testimony da ayaten nga kapsat ket mapadayawanak nga mangi baga nga aggapo iti iglesia tayo iti kinpatubog iti maysa ket kastamet iti tutubo iti iglesia tayo ditoy Villa Garcia Seventh Day Adventist Church ket kasakbayan nang imatangan tayo iti testimony da gagayem ket kapsat dawatek man itin tayo panagkararat managayat ken manakabalin nga Dios iti daytoy nga oras iti malam ipaymi iti agtultuloy nga panagdayaw panagyaman ken panangitan-op iti napateg nga nagan mo Apo nga iti daytoy nga oras iti malam mabalim mo nga aramaten dagiti kakabsat iti daytoy nga programa iti Adventist World Radio Ilocos Sur tapnon iparangarang daapo no kasanuka nga managayat kadakwada dawaten mi kadi nga ipay mo iti panarabay pamendisyon kadagiti kakabsat isuda nga maaramat nga agtestimonyo iti daytoy nga oras iti malam ken ure paymet dagiti kankantaapo nga maaramat agyaman kami tasika dinangeg mo daytoy nga kararagmi tay pagpakasim nga dawaten gapoy tinapateg nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Sikat sapsapulik bagayan ang kanyang isunod magtumpad din mo pagragsak ka when masapul ko dakela tulong mo urayek bendisyon mo ayet na mo. This is your Adventist World Radio. Naimbag nga malam tayo amin kakabsat, kaya't kumampay nga iyam amutoy bagik.
sakbay nga agtestimonyo ak siyak ni Bilma Alcantara Bangkyad na ikamangak ejekin patubog ti asawa ket ni Warlito Bangkyad na adan kami ti talo nga anak ni Henry, Hazel ken Hector. Ket tatanga gundaway agyamyaman ak ti apo ta adaak dito nga mangi paduyak-yak ti naaramidan ti apo kanyak. Siya ka anak nga dati nga Adventista kakabsat. Dati ak nga Pentecost. Ngam idi ada imay nga kakabsat nga kamang ti Adventista ejekin patubog. Natukay man tiriknak nga nangayab kanya da ije balay mita makita ket kasla awan ti sumangbayan da. Awan ti amuda idi ijekin patubog. Adda pituda idi dagije nga agtutubo ti amok ngem adagayam pastor nga kadwada. Ket maysa ni manang susima gumintong ijay. Siguro inturong ti apo nga siyak ti sumangbayan da. Tapno manaynayunan pa iti amok kadagiti sasao ti apo. Ta amok nga hanla ang gayam nga nalawlawaganak nga haan gayam nga Domingo ti panagdaydayaw no diket Sabado gayam ta makita met nga iti pay lang kalendaryo ket ti umuna nga aldaw ket Domingo. Isu nga nalawlawaganak naadaanak iti ad-ado nga panakaamo ti sasao ti apo babaan ti panag-Adventistak. Ket agyamanak adu nga ublag kanyak edi nagbawtisarak nga kas Seventh-day Adventist ngam uray no kasta inanusak dagijay ngano man pay addad pay laeng idi sumken nga bain ko. Inkarigatak nga inawat amin dagijay nga ublag kanyak ket tata agyamanak ta adan kakadwak. Ngano man pay may saak idi umayan da pastor. Agyamyamanak iti apo ta naadaan kami iti kakadwa. Ketataado kamin. Dayta ti dakkel nga pagyamanak ti apo ta amin nga problema ket na adalat ta solusyon na. Haan nga mailibak nga. Naadaan kami ti problema nga. Sang kapamilya ng runa ti anak mi nga babae. Han mi nga mailibak nga magyamyaman kami. Naadaan kami ti apo nga kaskinjanos. Kat di adaan kami ti apo kat dayta ti nang patibker kanya mi nga ad-adda nga at bumilig kami nga agserbi ti apo babae ti kina-Adventista mi. Agyamyaman na kin Pastor Noata, isuna ti mangigagayad kanyami nga numampay manmano nga makasangat gapon ti karigat ti dalan. Gyaman kami ta dalat ta nga mangi gagayad kanyami ti panagserbi mi ti apo. Dagitoy ti pagyamanak. Kadagiti kakadwak ti kapilya nga adda dito'y tata ni Maylin, ni Marilo, nanti dalin, ni Uncle Silin, kini Angelita. Isudat ti kadwak nga adda dito, ikat agyaman ak unay. Heart is in your key. Kaya't mo't mabangaran basol mo, dara ni Jesus panghugas mo. Kaya't mo adakes ti abaken, daran at
Life can be so hard, never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever. So, narito po ako ngayon. Dito po ako para ibigay yung testimony ko din ko kung paano ko ba nakilala ang Panginoon, kung paano din ako ginamit ng Diyos para ipakilala din ang Diyos sa aking mga magulang. Ako po si Charol Agualin, 21 years old, kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship. Isang miyembro po ako sa Villa Garcia Seventh-day Adventist Church. At kasalukuyan po akong nakatira sa Dili, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ang buhay ko po ay hindi marangya. Simpleng pamumuhay. Oo, namulat ako sa kahirapan. Sa murang edad ko, nalaman ko ng hirap at gulo ng buhay. Pero hindi yun naging rason para hindi maging masaya. Kasi maswerte pa rin ako kasi may mga magulang ako at mga kapatid na karamay. Pero dumating yung araw na dahil sa hirap na din ng buhay, at the age of 9, grade 3 ako noon, sabi sa akin ni mama na, "Anak, kukunin ka na ng auntie mo." Dahil doon na daw ako mag-aaral. Sobrang tanggi ko noon. Ayoko kasi gusto ko lang naman yung aruga ng isang ina kasi bata pa ako. Pero wala akong magawa kasi bata nga lang ako. At doon, kinuha na ako ng mga auntie ko doon sa lugar na yon. Pero hindi ko lubos akalain na doon ko pala makikilala ang Diyos. Paano? Kasi yung mga auntie kong yun is they are fully Adventist since birth sila. At dun nga yung paniniwala at karanasan nila is na i-apply ko din. Kung ano yung ginagawa nila is ginagawa ko din, which is yung pag-worship tuwing gabi, pagdadasal, at saka pagsisimba ng tuwing Sabado. Meron palang way si God kung bakit ginawa niya yun sa akin. Pinaglayo man kami ng mga magulang ko, pero may mas magandang rason pa pala siya para makilala ko kung sino nga ba ang Diyos. Ayun nga, tuloy-tuloy na nakilala ko ang Diyos. Sinasama-sama ako sa iba't ibang church, hindi lang dun sa lugar, sa Bato Grande, hindi lang doon, sa Bigan, sa Santa Catalina din, sinasama din ako. Hanggang sa nahubog yung paniniwala ko, nakilala ko siya. Tanda ko pa nga nung una kong pagbasa ng Biblia, Genesis 1:1 yung versikulo na aking unang nabasa sa Biblia. Kasi sabi ng auntie ko, sa una mong pagbasa ng Biblia, kailangan mo munang malaman kung saan galing kung paano ba nabuo yung langit at lupa. Yun, Genesis 1:1 ang tanda kong memory verse noon nung bata ako. Then after that, ayun nga, after 3 years kong pag-aaral doon, namulat ako na ang ganda pala ng plano ng Diyos sa akin. At yun nga, naisip ko na sana pagdating ng panahon, pagbalik ko sa amin is makasama ko din yung mga magulang ko. Kaya hindi pa ako nagpabautismo kahit sobrang tagal-tagal ko na doon. Sobrang tagal ko nang nagsisimba, sumasama, pero hindi ko nagawang magpabautismo kasi ang gusto ko is makasama ko yung mga magulang ko para sabay-sabay na kami magpabautismo. Sakto naman nung sa simbahan may binibigay na card, which is ilagay mo yung mga pangalan ng mga taong gusto mong ipagdasal. Hindi na ako nagtubilid, sinulat ko yung mga pangalan ng aking mga magulang kasi gusto ko
gusto ko na sila yung makasama ko sa pagtanggap ko sa Panginoon. Yun nga, hindi ko rin inaasahan na may isang tumulong din sa akin kung si uncle ko, si Uncle Ben Tabios. Siya yung nagpalakas at saka siya yung dahilan kung bakit yung buong pamilya ko is nasama. Umuwi ako doon at saka nagkaroon ng crusade sa Dili kung saan ako nakatira at kasama ko mga magulang ko. Doon nga, nabautisman kaming lahat. Ang hirap kasi, syempre mahirap sa ganito na ang daming mga sabi-sabi na yung Diyos, sino ba yan, ganun. Pero wala sabi naman ng Diyos, kahit anong mangyari, pag gusto mo, sabi Matthew 7:8, sabi niya man, ask and it will given to you, seek and you will find, knock and door will be open to you, sabi naman ganun. Kahit na ang daming mga hindi magandang sinasabi, pero nagte-thank you ako sa Lord kasi yung card na yun is nagkatotoo. Yung sinulat ko sa mga pangalan ng magulang ko is nagkatotoo. Na sana sa pagbabautismo ko is kasama ko sila. Yun nga, nabautisman ako nung November 5, di ko alam kung kailan, 2015 ata yun noon. Binautismuhan kami ni Pastor De La Torre doon sa Darapidap, Candon. Yun nga, ang saya-saya lang kasi nung yung purpose pala ng God na paghiwalay namin ng mga magulang ko noong bata ako is ako pala yung ginamit ng God para maibahagi ko din yung pananampalatayang natutunan ko doon sa lugar kung saan ako pinag-aral. Sobrang thankful ko kay God kasi kahit na may kahinaan kami or na may mga pagsubok sa buhay is hanggang ngayon andito pa rin kami na kahit ang daming problema, alam kong ang Diyos pa rin yung nasa pagitan namin upang mapagtagumpayan namin lahat po. At tatapusin ko po itong pagtetestimonyo ko sa tekstong ito kasi sobrang ganda yung Roman 8 verse 18 na sabi, the pain that you're feeling right now can compare to the joy that is coming. Yun lang po. Salamat. Life can be so hard. Never know. Time just drifts away as I look back on the years of memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common
thread which cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plan. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose and my thankful heart will say, all along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Managayat, manakabali na Diyos sa mami at si dilangit. At doya po, may kumasidigeng ka, ay paaya po, tinagdakil nga panagyaman, kenrago ka nagtipos puso mi, gapo apo, ti kinaimbag mo na kami. Kaya ti bayat, ti panagitultuloy mi apo, ti programa mi, ti dahito nga malem, ti Sabado, agyaman kami launa yo Diyos, nga dagiti kabsat, nga nakumbertir, iti dahito nga pamati, babayan ni Sister Vilma, kay ni Sister Charol, kas na nga gamapo, dagiti adda nga testimonyada ken kastamet apo kadikit adda nga babaling ket panagbiag dagiti napalpalabas pagyamanan mi unay apo ti pinagtrabaho ti natson nga espiritu kadagiti puspuso da. O Dios, ibkas mi ken ka tinagdakkel nga panagyaman kadagiti amin apo aramidem kada kami numampay apo nagadu dagiti dangada ngayon mi kasangwen gapo apo dagiti sitwasyon mi ngagdamay ta ket adda apo may tultuloy dagiti programa babaen iti social media ken kastameten apo ti programa iti radyo. Agyaman kami apo ti patuloy lang panangaramat mo kadagiti pangpangulo mi, dagiti pastor mi ken kastameten apo kadagiti nasaet nga membro nga mangsuporta dagiti nga programa tapos ti kasta pagtultuloy ti panakay waragawag, panakay wanwan ken santuan sa saom kadagiti dadduma tit mayallatiw apo iti parabor para kadi sabsabali. Agyaman kami apo ti panangipangag mo dagiti nga kararag kinararo mi pakawanen da kami met dagiti nagbasulan mi kini Kristo Jesus dinawat mi amin digitoy. Amen. This is your Adventist World Radio.